Kumusta mga fam? Ako nga pala si Belle, ang narrator ng anime Story PH. Bago natin simulan ang panibagong love story ni Hanamichi Sakuragi, nais ko lang pong sabihin na ang kwentong ito ay isang fanfiction lamang at wala ito sa original na kwento ng Slam Dunk o manga. At ang writer ng kwentong ito ay si Mariel C. Almoroto na pinamagatang Love at Second Fight. At kung bago ka pa lang dito sa aking muting channel, huwag mo na rin kalimutan ang pindutin ang bell button para updated ka sa aking mga uploads araw-araw. So tayo na, simulan na natin. Balikan muna natin ang nakaraang bahagi, kung saan nga ay nasa loob ng coffee shop itong si Saiga at Freya. Bakit? Curious na tanong ni Saiga kay Freya. Tiningnan ni Freya ang itim na eye patch na nakatakip sa kaliwang mata ni Saiga bago sumagot. Sinabi ko kay Kaiden kanina ang nangyari sa araw na to. Biglang naibuga ang kaping nilikom sa bibig niya. Ano? Bakit mo ginawa iyon? Gulat niyang tanong kay Freya. Karapatan niya iyon, Saiga. Sagot naman ni Freya. Kahit na, dapat hindi mo sinabi sa kanya. Hay, napapunas na lang siya ng bibig. Malaking problema ang hinaharap niyong magkapatid, kaya hindi maaaring pasanin mo ito ng mag-isa. Kinuha ni Freya ang isang tsaa, tsaka sandaling humigop, tsaka nilapag ulit sa misa. Alam ko kung anong klaseng pamilya ang pinagmulan nyo. Kayong dalawa ni Kaiden ay nagmula sa pamilya ng mga yakuza. Tama na, Freya. Ayokong marinig ang salitang iyan. Pigil agad ni Saiga at sumandal sa upuan. Totoo ang sinasabi ng kasintahan niya ngayon. Nahaharap nga siya sa malaking problema. 2 araw ang lumipas nang muling nagpakita kay Saiga ang isa sa mga tauhan ng kanilang lolo at iniimbitahan siyang pumunta sa tahanan nito sa hindi malamang dahilan. Pero malakas ang kutob ni Saiga. Ang muling pagpaparamdam ng mga tauhan ng kanyang lolo ay patungkol sa pagpasa sa posisyon na siya namang ayaw niyang tanggapin. Ayaw niyang maging miserable ang buhay nila ni Kaiden, lalo na't para sa kanya. Si Kaiden lang ang naiwang dugot laman nito sa mundo, kaya gagawin niya ang lahat, mabuhay lang sila ng normal. Malaki na ang sinasakripisyo mo, Saiga, kaya panahon na para damayan ka namin. Wika muli ni Freya sa kanya. Hindi maaari, Freya. Alam ko't alam mo kung anong mangyayari kapag nalaman nilang may koneksyon ako sa ibang tao. Hinawakan ni Saiga ang kamay ni Freya. Ramdam nito ang panglalamig ng kamay ng kasintahan. Hindi man halata sa itsura at boses mo, pero ramdam na ramdam ko ang pag-aalala mo. Kaya lang, ayoko madamay ka. Ayoko madamay kayo ni Kaiden. Kayo ang dahilan kaya lumalaban pa rin ako. Kung kinakailangan kong pasanin mag-isa ang problemang ito para hindi kayo mapahamak, gagawin ko. Napahawak din ng mahigpit si Freya sa kamay ni Saiga. Lalaban tayo na magkasama, mahal ko. Umiling ang binata sa kanya. Pakiusap, makinig ka naman sa akin. Papasanin natin to na magkasama, Saiga. Kung nag-aalala ka para sa kapatid mo, nariyan si Sakuragi. Kayang-kaya niyang protektahan si Kaiden. Saad naman ni Freya. Napayuko na lang si Saiga habang nagpipigil ng emosyon. Iba na ang sitwasyong ito, Saiga. Hindi habang buhay ay iiwas at magtatago kayo ng kapatid mo. Panahon na para harapin mo sila.
Napatingin si Saiga sa sinabi ng kasintahan. Anong ibig mong sabihin? Tanong naman ni Saiga. Hindi ka ba nagtataka kung bakit muli silang nagpakita sa'yo? Malakas ang kutob ko. Iba na ang sitwasyong ito, hindi na katulad noon kung dati ay dahas silang nagpapakita. Pero bakit ngayon ay nais ka na lamang makausap? Saad naman ni Freya. Napaisip si Saiga sa sinabi niya. Muli niyang inaalala ang mga nangyari. Tama ang sinabi nito. Kinausap lang siya ng isa sa tauhan ng kanyang lolo at inimbitahang pumunta sa tahanan nito. Walang eksena o dahas na naganap. Huminga na lang siya ng malalim at napaisip. Hindi ko pa kayang tanggapin ang imbita nila pero susubukan kong alamin ang dahilan. Ngumiti si Freya sa kanya at mas humigpit pa ang paghawak nito sa kamay niya. Samantalang, sa labas ng coffee shop, nakatayo ang isang lalaki habang pinapanood sina Saiga at Freya sa loob. Kinuha niya mula sa bulsa ang cellphone at may tinawagan. Kumusta ang pagmatsyag? Sagot nito mula sa kabilang linya. Nakikita ko ngayon ang lalaking apo ni Boss Hayato at mukhang kasintahan niya ang babaeng kasama ngayon. At kanina si Miss Kaiden, nakita kong may kasama ring lalaki na pula ang buhok kung saan sila nag-aaral. Kutob ko ring kasintahan niya iyon. Ulat niya sa tawag. Tunay ngang normal na ang pamumuhay nila pero hindi nila matatakasan ang responsibilidad nila. Anong gagawin natin sa ikukumun? Tanong ng lalaki sa kabilang linya. Magpatuloy ka sa pagmamatsyag. Kung hindi pa rin tatanggapin ni Saiga ang imbitasyon, idadaan na natin silang magkapatid sa pwersahan. Okay, naintindihan ko. Sagot ng lalaki at binaba na ang tawag. Samantalang, 7:00 na ng gabi nang pauwi na si Kaiden sa bahay nila. 3 kanto na lang bago sila makarating sa tahanan. Pero bago sila dumating sa unang kanto, ay nagkasalubong ang dalawang magkasintahan na sina Hanamichi at Kaiden at Saiga at Freya. Pareho silang nagulat nang makita sila. Uy, si One Eye, sabi naman ni Hanamichi. Hoy, saan kayo galing? Bulyan na tanong ni Saiga sa kanila. Agad namang tinapik ni Freya ang bisig niya. Hinatid niya lang ang kapatid mo, saad naman ni Freya. Nang makita ni Kaiden ang kapatid ay agad siya tumakbo palapit at niyakap ito. Sa yakap ni Kaiden, ramdam ni Saiga ang panglalamig nito. Tiningnan niya ang kapatid pero tanging hikbi lang ang naririnig niya. Naaalala niyang batid na ni Kaiden ang nangyari kaya siguradong nag-aalala ito ng sobra. Hinagod niya ang buhok ng kapatid at ngumiti. Huwag kang mag-aalala. Ayos lang ako, Kai. Kuya! Naiiyak pa rin, sambit ni Kaiden. Nakatingin lang si Freya sa kanilang dalawa habang si Hanamichi naman ay nagtataka. Anong meron? Para kayong hindi nakita ng ilang taon sa ginagawa niyong iyan na. Maktol naman na saad ni Hanamichi. Hayaan mo na sila sa kuragi. Saway naman ni Freya. Pero, Ate Freya, ganyan ba sila lagi magbatian? Sadyang mahal lang nila ang isa't isa. Akala ko ba ako ang mahal ni Kaiden? Hindi ka ba nagsiselos? Sira ulo. Napahilot na lang ng tenga si Freya sa kababawan ni Hanamichi. Mukhang hanggang dito na lang si Saiga. Agad napatingin si Saiga sa kanya na may kaba sa mukha. Hanggang dito na lang. Hihiwalayan mo na ako. Napasapo na lang ng noo si Freya. Isa pa to. Humahalakhak naman si Hanamichi. Tsaka tinuro si Saiga. Bano ka rin pala, One Eye. Tumahimik ka. Bulyaw agad ni Saiga. Pero nagpatuloy lang si Hanamichi sa kakatawa.
Mauna na ako sa inyo. Paalam ni Freya sa kanila. Mag-iingat ka. Uwi ka ni Saiga. Ngumiti lang si Freya at muling tinapik ang bisig niya. Tara na, Sakuragi. Tawag ni Freya, kinabigla ni Hanamichi. Ha? Ako? Turo niya sa sarili. Sino pa ba? Tara na. Tumango si Hanamichi at nagpaalam na kay Kaeden. Mauna na ako sa'yo. Good night. At manghahalikan ni Hanamichi si Kaeden sa noo nang agad hinarang ni Saiga ang palad niya sakop sa kabauhan ng mukha nito. One Eye, ipokrito, para yun lang. Umalis ka na, ang landi mo. Tumakbo na palapit si Hanamichi kay Freya. Bye honey, mahal kita palagi. Mwah. Flying kiss pa nito. Nandiri naman si Saiga sa ginawa niya habang si Kaeden naman ay kinikilig. Mag-iingat kayo, paalam ni Kaeden sa kanila habang kumakaway-kaway.